Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na parang ubos ka na, pero sige ka pa rin? Lahat ng favor, lahat ng request, oo ka lang ng oo. Can you help me with this? Oo. Can you do this for me? Oo ulit. Hanggang sa dumating yung point na ikaw na mismo, hindi mo na alam kung kailan ka huling nagpahinga. Kung ganito ka rin minsan, welcome to the club. Ang daming tao ngayon, lalo na tayong nasa edad na sanay magbigay. Magulang, anak, empleyado, kaibigan, partner parang laging may inaasahan sa atin. Pero minsan, sa sobrang pagbibigay, nakakalimutan na natin na hindi selfish ang magsabing, hindi. Totoo yan. Hindi ka masamang tao kapag marunong kang tumanggi. In fact, sabi nga ng mga Stoic philosophers sina Seneca, Epictetus, at Marcus Aurelius, ang tunay na kalayaan ay yung marunong kang piliin kung saan mo ibubuhos ang oras at enerhiya mo. Kasi isipin mo, oras mo yan, buhay mo yan. Kapag puro oo ka sa gusto ng iba, baka hindi mo namamalayan. Puro, hindi na pala ang sinasagot mo sa sarili mong kaligayahan. Naalala ko nga yung sinabi ni Epictetus. Kung gusto mong maging tahimik at payapa, huwag mong hayaan na kontrolin ka ng mga bagay na hindi mo hawak. At isa sa mga bagay na yan ay ang opinyon at expectations ng ibang tao. Minsan kasi, yung pressure galing hindi lang sa labas, kundi sa loob natin. Parang may boses sa isip na nagsasabing, kapag hindi mo tinulungan yan, baka isipin niyang masama kang tao. O kaya, kapag tumanggi ka, baka mawalan ka ng tiwala o pagmamahal ng iba. Pero to be honest, kadalasan, yung takot na yan, imagination lang natin. Sino ba talaga ang dapat masunod sila o ikaw? Tingnan mo, marami sa atin lumaki sa kultura ng pakikisama at hiya. Minsan kahit pagod ka na, sige pa rin kasi nakakahiya. Pero kung titingnan mo sa lente ng Stoicism, hindi mo kailangang maging available para sa lahat para lang matawag na mabuting tao. Ang mabuting tao, alam kung kailan siya dapat kumilos at kung kailan siya dapat magpahinga. Kasi kung lahat gusto mong gawin, lahat gusto mong pagbigyan, darating ang araw, wala nang matitira sa'yo. Wala nang joy. Wala nang peace, wala nang time para sa sarili. Kaya nga sabi ni Marcus Aurelius, your mind will take the shape of what you frequently dwell upon. Kung lagi mong iniisip kung paano mo mapapasaya ang lahat, darating ang araw, malilimutan mong tanungin, masaya pa ba ako? Ang ganda nun kasi totoo. Ang unang hakbang para makapagsabing hindi ay ito. Kilalanin kung ano talaga ang kaya at gusto mong gawin. Simple lang pakinggan, pero mahirap gawin. Kasi minsan, sa sobrang sanay natin mag-adjust, nakalimutan na natin kung ano ang enough. Gawin mong habit ang tanungin ang sarili mo bago ka mag-oo. Ginagawa ko ba to kasi gusto ko o kasi ayokong ma-disappoint ang iba? Makakatulong ba to sa goals ko o madadagdagan lang ang stress ko? Kung honest ka sa sagot mo, madali mong malalaman kung alin ang deserve mo talagang pagtuunan ng oras. Isipin mo parang cellphone. Kahit gaano pa ka high-end, mauubos pa rin ang battery kung hindi sinasaksak sa charger. Ganon din tayo. Kung puro labas ang energy, puro tulong, puro effort pero walang recharge, mapuputol ang connection mo sa sarili mo. At alam mo kung anong pinakamalupit. Kapag natutunan mong magsabi ng hindi, hindi lang boundaries ang napoprotektahan mo. Pati respeto ng mga tao sa'yo, mas lumalalim. Kasi marunong kang tumindig sa kung ano ang tama para sa'yo. Tandaan mo, ang hindi ay hindi rejection kundi direction. Ibig sabihin, kapag tumanggi ka sa isang bagay, binibigyan mo ng puwang yung mga mas mahalaga. Hindi mo lang sinasabi na ayoko, kundi sinasabi mong may mas makabuluhan akong gagawin. Ganito rin ang paniniwala ng mga Stoic. Piliin mo kung saan ka magiging makabuluhan. Hindi sa lahat ng laban, kailangan mong sumabak. Hindi lahat ng giyera, kailangan mong ipanalo. Kasi minsan, ang tunay na panalo yung marunong kang umatras para manatiling buo. Kung gusto mong magsimula, pwede mong subukan tong simpleng practice. Kapag may humihingi ng pabor, huwag agad sumagot. Huminga ka muna, mag-pause. Sabihin mo, let me think about it, or I'll get back to you. Minsan, yung ilang segundo o minuto ng pag-iisip na, yan, sapat na para makuha mo ang clarity na kailangan mo. Kasi 'di ba, kapag pagod tayo, mabilis tayong mag-oo. Pero kapag kalmado tayo, mas malinaw ang isip. At kung sakaling kailangan mo talagang tumanggi, hindi mo kailangan maging rude. Pwede mong sabihin ng mahinahon pero matatag tulad ng, gusto ko sanang makatulong pero puno na talaga schedule ko ngayon. O kaya, pasensya na pero kailangan kong magpahinga muna. Kasi sabi nga ng mga Stoic, ang wisdom ay hindi lang nasa isip,
Nasa kilos din. Hindi lang yung alam mong tama, kundi yung ginagawa mo rin yung tama kahit hindi madali. At oo, sa una mahirap. Baka may ma-offend, baka may magtampo. Pero tandaan mo, kung galit sila dahil pinili mong alagaan ang sarili mo, baka hindi talaga respeto ang binibigay nila, kundi convenience. Kaya huwag mong ikahiya yung hindi. Kasi minsan, yan ang pinakamatapang na salitang pwede mong sabihin. Alam mo, habang tumatanda tayo, napapansin mo ba na mas lumalalim yung pagod kahit hindi naman tayo masyadong gumagalaw? Parang kahit simpleng favor lang, bigat na sa dibdib. Hindi dahil tamad tayo kundi kasi puno na. Puno ng responsibilidad, puno ng iniisip, puno ng oo sa mga bagay na minsan hindi na talaga natin kaya. Dito pumapasok ang isa sa mga pinakamahalagang aral ng mga Stoic, alamin kung ano lang ang kaya mong kontrolin. Sabi nga ni Epictetus, there's only one way to happiness. Stop worrying about things beyond your control. Simple, pero grabe yung impact pag naintindihan mo talaga. Kasi 'di ba, marami sa atin napapagod hindi dahil sa ginagawa natin, kundi dahil sa mga bagay na pilit nating kinokontrol, yung opinyon ng ibang tao, yung expectations nila, yung reaksyon nila kapag tumanggi tayo. Pero isipin mo, hawak mo ba talaga yan? Hindi, 'di ba? Ang kaya mo lang kontrolin ay kung paano ka tutugon. Kung magpapadala ka ba sa guilt o pipiliin mong manatiling kalmado. Kung magpapagod ka ba kakapaliwanag o tatanggapin mong hindi mo kailangan ipaliwanag lahat. May mga tao talagang kahit anong gawin mo, kulang pa rin. Kahit ibigay mo lahat, may sasabihin pa rin. So bakit mo ipipilit ang sarili mo sa laban na hindi mo naman kailangang labanan? Diyan mo makikita kung gaano kaimportante ang boundaries. Kasi kung wala kang malinaw na hangganan, lahat papasok problema ng iba, drama ng iba, at pati mga utos ng iba. Parang bahay na walang gate, kahit sino pwedeng pumasok. Ang boundaries hindi mo sinisigaw, pinapakita mo. Halimbawa, kung lagi kang tinatawagan sa trabaho kahit rest day mo, pwede mong sabihin, pwede bang pag-usapan natin yan sa work hours? Gusto ko lang magpahinga ngayon. Hindi bastos yan, yan ay self-respect. At minsan, hindi mo kailangang sabihin ng direkta. Ipinapakita mo sa actions. Kung may taong paulit-ulit lumalampas sa limit mo, huwag mo nang habaan yung paliwanag. Limitahan mo yung access nila sa'yo. Hindi mo kailangang maging available 24/7 para lang masabing mabait ka. Sabi nga ni Seneca, no person hands out their money to passers-by, yet each of us lets anyone take up our time. Ang oras mo, mas mahal pa sa pera. Kasi pera, pwede mong kitain ulit. Pero oras, hindi mo na mababalik. Kaya bago ka mag-yes sa isang bagay, isipin mo muna, binabayaran ba ako nito sa kapayapaan ko? Worth it ba yung pagod ko? Kasi kung ang kapalit ng oo mo ay stress at guilt, baka hindi talaga yan worth it. Kaya maganda rin gawin ang tinatawag na value check. Kapag may humihingi ng tulong o pabor, tanungin mo sarili mo, aligned ba to sa values ko? Kung hindi, wag mong pilitin. Halimbawa, kung value mo ang family time, tapos may mag-aaya ng overtime na di mo naman kailangan, tanungin mo, mas kailangan ko ba ng pera ngayon o ng oras kasama pamilya ko? Hindi mo kailangang maging anti-social o selfish para mag-set ng boundaries. Ang totoo, mas nagiging mapagmahal ka kapag alam mo kung kailan ka dapat umatras. Kasi hindi ka ubos, hindi ka drained. May maibibigay ka pa sa mga taong mahalaga talaga sa'yo. And minsan, part ng pag-grow ay matutong tumanggap na hindi mo kailangang i-please ang lahat. Alam mo yung mga taong mahirap tanggihan kasi mabait naman sila? Yung tipong, sige na, konti lang naman. Ang problema, yung konti lang naman nila, sa'yo bigat na bigat na. Hindi mo kailangang galitin sila para masabing may hangganan ka. Pwede mong sabihin ng maayos, gusto ko sanang tumulong pero hindi ko talaga kaya ngayon. O pasensya na ha, kailangan ko muna unahin yung mga bagay na pending. Minsan, yung simpleng ganitong linya, sapat na para maipakita mo na may respeto ka sa kanila at sa sarili mo. Alam mo, may kakilala ako dati, sobrang helpful na tao. Lahat nilalapitan siya. Gabi na, magpapahatid, oo siya. Extra work, oo ulit. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nag-breakdown. Umiiyak, sabi niya. Bakit ganito? Akala ko masaya ako tumulong. Pero sa totoo, hindi siya tumutulong, nagpapagod siya para mapatunayan ang sarili. At dun ko na-realize, minsan pala, ang kabaitan kapag sobra nagiging lason. Kasi kung hindi mo na kayang magbigay ng may galak, hindi natulong yan sakripisyo na walang saysay. Kaya nga sabi ng mga Stoic, kailangan mong pumili ng laban. Hindi lahat dapat sagutin. Kapag may nagtanong, bakit hindi ka sumama? Pwede mong sabihin, kasi kailangan ko ng tahimik ngayon. Walang paliwanag, walang guilt.
just peace. At habang unti-unti mong ginagawa to, mapapansin mo mas gumagaan ang pakiramdam mo. Mas malinaw isip mo. Mas nakikita mo kung alin talaga ang mahalaga. Hindi ka natakot na mawalan ng tao. Kasi natutunan mong piliin ang sarili mo ng may respeto. Kasi ganito yan, kung ikaw mismo hindi mo ginagalang ang limit mo, bakit mo aasahan na rerespetuhin yan ng iba? At kapag natutunan mong sabihing hindi sa mga bagay na hindi aligned sa values mo, unti-unti mo ring masasabing oo sa mas magagandang bagay sa peace of mind, sa rest, sa meaningful relationships. Hindi mo kailangang maging stoic philosopher para maintindihan to. Kailangan mo lang maging honest. Honest sa sarili mo kung ano ang kaya mo, kung ano ang gusto mo, at kung ano ang hindi mo na dapat tinotolerate. Dahil yung buhay na tahimik, hindi yan aksidente. Pinagpipilian yan. At sa bawat hindi mong sinasabi, tandaan mo hindi mo lang pinoprotektahan ang oras mo, kundi ang buong pagkatao mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi madali ang matutong magsabi ng hindi. Lalo na kung sanay ka buong buhay mo na maging yes person. Yung kahit pagod ka na, kahit gusto mo nang tumanggi, napapangiti ka pa rin at sasabihin mo, sige, okay lang. Pero darating yung araw na marirealize mo hindi lahat ng okay lang ay totoo. Minsan, yan ang pinakamasakit na kasinungalingan na sinasabi natin sa sarili natin. Kasi sa likod ng bawat oo, may mga pangarap na naiurong, may mga pahinga na nawala, may mga damdamin na tinikom. At yung mabigat diyan, ikaw mismo yung nagtulak sa sarili mong mapagod. Kaya sabi ng mga Stoic, discipline is freedom. Parang ironic, no? Kasi akala natin, ang freedom ay yung ginagawa mo lahat ng gusto mo. Pero sabi nila, ang tunay na kalayaan ay yung marunong kang magpigil. Yung marunong kang piliin kung saan mo ilalagay ang oras, ang lakas, at ang puso mo. Kapag marunong kang mag-set ng boundaries, hindi ka lang basta naglalagay ng limit, nagtatayo ka ng proteksyon para sa inner peace mo. Yung peace na hindi kayang bilhin, hindi kayang hingin ng iba, at hindi mo kailangang ipaliwanag kahit kanino. Subukan mong isipin, gaano karaming oras sa isang araw ang ginugugol mo sa mga bagay na ayaw mo naman talaga? Gaano karami sa to-do list mo ang napunta doon dahil gusto mo lang maiwasan ng guilt? Gaano karami sa yes mo ang dahil lang sa takot na mawalan ng approval? Kung honest ka, baka mapansin mo kalahati ng pagod mo, galing sa mga bagay na hindi mo naman kailangang gawin. Pero dito papasok yung power ng self-discipline. Yung kakayahang sabihin sa sarili, hindi ko kailangan gawin lahat. Yung tapang na sabihin, hindi ko kailangan maging perfect para maging worthy. Marcus Aurelius once wrote, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." At kung iisipin mo, tama siya. Kasi lahat ng problema natin, nagsisimula sa isip. Hindi sa mismong sitwasyon, kundi sa reaksyon natin dito. Kaya kung gusto mong matutong magsabi ng hindi, simulan mo sa loob mo. Palakasin mo yung boses na nagsasabing, deserve kong magpahinga. Pakinggan mo yung sarili mong sinasabi, hindi ko kailangang patunayan ang halaga ko sa tulong ko sa iba. At kapag ginawa mo yan araw-araw, unti-unting lalakas yung confidence mo na pumili. Hindi ito overnight. Minsan magkakaroon ka pa rin ng guilt. Pero tandaan mo, guilt doesn't always mean you're wrong. Minsan, sign lang yan na sanay ka lang mag-overgive. At tulad ng kahit anong habit, kaya rin niyang baguhin. Gamitin mo ang simpleng stoic practice na journaling. Bago matulog, isulat mo kung saan mo ginugol ang oras mo ngayong araw. Ano yung mga bagay na pinilit mo lang gawin? Ano yung mga bagay na nagbigay sa'yo ng peace at fulfillment? Sa ganitong paraan, makikita mo kung saan mo dapat ayusin yung boundaries mo. At huwag mong kalimutan magpasalamat sa sarili mo. Kasi kahit hirap ka, kahit madalas kang nauubos, nandito ka pa rin, natututo. Yan ang tunay na stoic spirit, yung kakayahang tumayo, matuto, at manatiling kalmado sa gitna ng gulo. Kung minsan naman, may mga taong hindi makakaintindi ng hindi mo ayos lang, hindi mo trabaho ipaintindi lahat. Ang importante, malinaw sa'yo kung bakit mo pinili iyon. Kasi kung alam mo ang dahilan mo, kahit anong sabihin ng iba, hindi ka matitinag. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, ang pinakatahimik na no, yung hindi mo sinasabi, pero ginagawa mo sa pamamagitan ng aksyon, yun ang pinakamalakas. At habang tumatagal, mapapansin mo, hindi lang boundaries mo ang nagbabago, pati yung klase ng mga tao sa paligid mo. Unti-unti, yung mga nasanay lang umasa, mawawala. At yung mga marunong rumespeto, sila yung mananatili. Kasi kapag marunong kang pumili, napipili mo rin yung peace mo. At 'di ba, yun naman talaga ang hanap natin sa edad na to, kapayapaan. Hindi fame, hindi validation, kundi tahimik na gabi, malalim na tulog, at buhay na may saysay. Kaya kung may mga pagkakataon nakakabahan ka pa ring tumanggi, tandaan mo to, ang bawat hindi na sinasabi mo sa labas ay isang oo na sinasabi mo sa sarili mo. O sa kalusugan mo, o sa pamilya mo, o sa kapayapaan mo.
At yung ganung oo, hindi mo kailangang ipaliwanag kahit kanino. Kaya mula ngayon, piliin mo ang sarili mong kapayapaan. Hindi dahil ayaw mong tumulong, kundi dahil gusto mong tumulong mula sa lugar ng kabuuan, hindi pagod. Hindi dahil sarado ka sa mundo, kundi dahil marunong ka ng pumili kung sino at ano ang karapat-dapat sa oras mo. Kasi totoo to, ang taong marunong magsabi ng hindi. Siya yung may lakas magsabi ng oo sa mga bagay na totoo. Kaya kung nanonood ka ngayon at napaisip ka na rin sa mga bagay na pinipilit mong kayanin, baka ito na yung sign na kailangan mo. Hindi mo kailangang hintayin mapagod bago matutong pumili. Simulan mo ngayon, dahan-dahan lang. Isang no sa isang araw sapat na. At habang ginagawa mo yan, mapapansin mo unti-unti, mas magiging magaan, mas magiging tahimik, at mas magiging totoo ang buhay mo. So, kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na to, ito lang. Hindi lahat ng hindi ay paglayo. Minsan, yan ang paraan ng Diyos para ilapit ka sa mas payapang buhay na matagal mo nang hinihintay. Kaya piliin mong maging matatag, piliin mong maging totoo, at higit sa lahat piliin mong alagaan ang sarili mo. Kung nakarelate ka, gusto kong marinig yung kwento mo sa comments. Paano mo pinoprotektahan ang boundaries mo ngayon? Ano yung pinakamahirap na hindi na nasabi mo? At ano ang natutunan mo doon? Like mo tong video kung nakatulong sa'yo at subscribe ka na rin kung gusto mong matuto pa ng mga paraan para mamuhay ng may peace, purpose at wisdom the Stoic way. Ang tatandaan mo, hindi mo kailangang gawin lahat. Minsan, ang tunay na progreso ay yung marunong kang huminto. So breathe, smile, and let yourself rest. Kasi deserve mong maging payapa. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.